Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maikli lang ang buhay. Yan ang sinasabi ng karamihan. Pero sa maikling oras na ito ng ating buhay ay maraming tao tayong makikilala, makakasama at mamahalin. Yun nga lang, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na may mga taong mananatili sa puso natin pero hindi nakatakdang manatili sa buhay natin. Mga kabarangay, may mga tao tayong kailangang pakawalan. Katulad na lamang ng ginawa ng letter sender nating si Blessy. Sabay-sabay nating pakinggan ang part 2 ng kanyang love story. Dito namang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Blessy, isang babaeng nagmahal at nasaktan. Nagkagusto ako sa isang lalaking hindi ako pinili. Umasa ako sa isang relasyong hindi nagkatotoo. Kaya ang ending, ako yung luhaan. Archie ang pangalan ng lalaking bumihag sa aking puso, Papa Dudut. Aksidente lamang kami nagkakilala sa isang bus terminal noon habang pauwi ako sa probinsya namin. Ang pagkikitang yon ay nasundan pa ng ilang chance encounters. Nagkaroon kami ng hindi malilimutang pagkakaibigan hanggang sa unti-unti niya akong napaibig ng hindi sinasadya. Papa Dudut, dati akong hindi naniniwala sa true love dahil ilang beses na akong pinagtaksina ng pag-ibig na yan. Pero noong nakilala ko si Archie, akala ko ay siya na ang babasag sa maling pagtingin ko sa pag-ibig. Inakala kong kami na ang nakatadhana para sa isa't isa. Dahil minsan din akong naniwala sa tinatawag nilang invisible string o ang sinasabing tali na nagkokonekta sa dalawang taong itinakdang magkasama. Pero napagtanto ko na isa lang pala itong maling akala dahil sa huli, mas pinili ni Archie ang dati niyang kasintahan kesa sa akin. Inabot ako ng 2 taon bago ko natanggap ang katotohanan na wala na talaga kaming chance para sa isa't isa. Sa tulong ng kaibigan kong si Jessa na hindi ako iniwan sa mga araw na sawi ako, ay unti-unti rin naman po akong nakalimot sa mga nangyari. Ang ginawa ko na lamang ay ibinuhos ko ang lahat ng oras ko sa pagtatrabaho at pagpapaganda sa sarili ko. Pero kahit na ilang beses ko mang sabihin, nalimot ko na si Archie, hindi pa rin naniniwala si Jessa hanggat wala raw akong taong ipinapalit sa pwesto niya. Naniniwala raw kasi siya na hanggat bakante ang puso ko, babalik at babalik ito sa dating laman nito. Kaya ang ginawa niya ay iniretiro niya ako sa mga kakilala niyang katulad ko ay mag-isa lamang sa buhay. Marl, handa ka na ba? Handa para saan? Sira ulo, may date kayo ng best friend ko ngayon. Ngayon na ba yon? Oo, Biyernes ngayon. Yun yung usapan niyo ni Blessy na magkikita kayong dalawa. Huwag mong sabihing nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan, nawala lang sa isip ko. Wala namang pinagkaiba yun eh. O tutuloy ka ba o hindi? Siyempre tutuloy. Nakakahiya naman kung bigla akong aatras. Basta, tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo ha. Bawal magkwento tungkol sa mga dating nakarelasyon mo. Bawal mo ring ungkatin yung mga ex niya.
Mag-focus ka sa future niyong dalawa. Oo, alam ko na yan. Huwag rin puro tungkol sa iyo yung topic. Alamin mo rin yung background niya, kung ano yung hilig niya, kung ano yung mga bagay na ayaw niya. Ayaw nun sa mga self-centered na tao. Alam ko na rin yan. Huwag magyabang, huwag kang sisingit habang nagsasalita siya, huwag kang titingin sa orasan mo habang magkausap kayo. Ayaw ni Blessy ng ganong tao. Pati pagtingin sa oras napapansin niya? Oo naman. Kahit bobo yun sa pag-ibig, metikulosa yun sa maraming bagay. Kaya ayusin mo first date nyo. Kasi kailangan mo magbigay ng magandang impression sa kanya. Oo na, isa sa isip ko yan, huwag kang mag-alala. Oh, ba't ka naman ganyan makatingin sa akin? Ganyan na ba isusuot mo? Bakit? Maayos naman tong damit ko ah. Para kang naniningil ng utang, magbihis ka nga. Ang dami mo namang alam. Gusto ko lang ng maayos na lalaki para sa best friend ko. Kaya umayos ka. Malungkot na buhay noon kaya wag mo nang palalain pa. Sige, dadaan na muna ako sa bahay para magbihis bago ko siya sunduin. Okay na? Wala nang problema? Pag pumasa ka, alagaan mo yon ha. Kahit ino-okray ko yun ng harap-harapan, mahal ko yung babaeng yun. Makapasa? Ano ba to? Interview? Daig ko pa mag-a-apply sa trabaho ah. Gusto mo magka-girlfriend, di ba? Oo naman. Hindi ko lang gusto. Siya mismo yung gusto kong maging girlfriend. Nung nakita ko kayo nung nakaraan sa mall, nahulog na agad yung loob ko sa kanya. Mga banat mo ang corny. Hindi mo siya madadaan sa ganyan. Ano ba dapat? Yung natural lang dapat. Ay, teka, sandali lang. Tumatawag na siya. Hello, Blessy? Ano, nasan ka na? Hello, Jessa. Nasa bahay na ako. Kakauwi ko lang galing trabaho. Sakto. Tapos na rin kami sa trabaho. Uuwi lang daw saglit si Marl para magbihis. Sandali, wag na. Wag na? Bakit? Parang kailangan ko yatang i-cancel yung lakad namin ngayon eh. Ha? Bakit naman? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Hindi pa talaga ako ready na makipagkita sa iba eh. Pasensya na. Ano ba yan? Nakakahiya naman kay Marl. Sorry talaga. Ikaw na lang humingi ng dispensa sa kanya para sa akin, please. O sige, sasabihan ko siya. Salamat, bye-bye. Bye. Si Blessy ba yun? Anong sabi niya? Cancel daw. Masama raw pakiramdam niya. Sayang naman. Puntahan ko na lang kaya siya. Wag na. Umuwi ka na lang. Magpahinga ka na muna, kailangan mo ng tulog. Yang eye bags mo, puputok na. Hindi ko alam kung ano ang itsura ni Marl, Papa Dudut. Wala pa naman kasing Facebook noon para madali lang sana siyang hanapin online. Noong panahon namin, meet up lang ang tanging paraan para makipag-date kung gusto mo talagang makita kung ano ang itsura ng taong kausap mo. Ang tanging alam ko lang tungkol kay Marl ay katrabaho ito ni Jessa. Mas bata siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Gusto kasi ng kaibigan ko na subukan ko raw ang mas bata sa akin. Lahat kasi ng mga naging ex ko ay mas matanda ng ilang taon kesa sa akin. At baka yun daw ang rason kung bakit ako malas sa pag-ibig. Kaso nga lang, Papa Dudut, ay wala pa talaga ako noon sa mood na makipagkilala sa iba't ibang tao. Kahit na anong pilit sa akin noon ni Jessa ay hindi ako sumipot sa isinetap niyang date sana namin ni Marl. Takot pa kasi akong buksan ang puso ko para sa ibang tao, lalo na't alam kong bagong hilom lang ang sugat nito. Pinakiusapan ko lamang ang kaibigan ko na itigil na ang ginagawa niya dahil kaya ko naman talagang maging masaya kahit mag-isa lamang. Mabuti na lamang at inirespeto ni Jessa ang desisyon kong yon. Okay na ako na third wheel sa mga date nila ng boyfriend niya. Ang mahalaga sa akin ay wala nang nagpapabigat sa puso ko. Pero kung si Jessa ay tumigil na sa paghahanap ng mga lalaking pwede kong maging boyfriend, si Marl ay hindi. Kahit na naipaliwanag ko na sa kanya na hindi pa ako handa noon na pumasok sa isang relasyon ay hindi niya ako tinigilan. Sa halip ay siya na mismo ang lumapit sa akin para ipakilala ang sarili niya, Papa Dudut. Hi! Hello? Ano po yun? Ikaw si Blessy, di ba? Yung kaibigan ni Jessa?
Opo, ako nga. Sino sila? Ako pala si Marl. Ako dapat yung imi-meet mo noon. Naalala mo pa ba? Ah, oo. Ikaw yung katrabaho niya? Ako nga. Mabuti naman nagkita na tayo sa wakas. Pasensya ka na nung last time Hindi kita sinipot. Walang problema yon. Nagpaabiso ka naman eh. Hindi pa talaga ako handa na makipagrelasyon ngayon eh. Si Jessa kasi, sobrang kulit. Siya pa yung mas atat na magka-boyfriend ako kaysa sa akin mismo. Naiintindihan naman kita. Pero ayos lang ba kung makipagkaibigan ako sa'yo? Oo naman, walang problema yon. Basta kaibigan lang talaga ha. Oo, kaibigan lang talaga. Pangako. Kung pagkakaibigan lang naman ang hinihingi mo, bakit naman ipagkakait ko, diba? Mabuti naman okay lang sa'yo. Akala ko hihindian mo pati yun eh. Bakit mo naman naisip yan? Yung mga kwento kasi ni Jessa tungkol sa'yo, parang napakasungit mong tao. Parang ang hirap mong kaibiganin. Ako, masungit. Hindi Mas mabait pa nga ako kaysa kay Jessa eh. Teka, ano bang mga pinagsasasabi niya tungkol sa akin? Wala naman. Winorningan lang niya ako kung ano ba raw dapat yung mga kailangan kong gawin kapag magkaharap na tayo. Yung mga bagay na ayaw mo, ganun. Talagang determinado yun na ihanap ako ng boyfriend Kulang na lang ibugaw niya ako eh. Hindi naman. Concerned lang talaga yun sa'yo. Sabi nga niya, mahal ka niya kahit lagi kanyang inookray. Gusto ka lang daw niya makitang masaya. Masaya naman ako Sino nagsabing hindi? Alam mo, huwag kang nagpapapaniwala sa mga sinasabi noon. Minsan, siya lang yung gumagawa nun sa utak niya eh. Pero masaya ka naman ba ngayon? Oo naman. Bakit naman ako magiging malungkot? May trabaho ako, may tinitirhan ako, may pera ako. Dun pa lang, masayang masaya na ako. Hindi ka ba malungkot na single ka? Hindi Porkit ba single, malungkot na agad? Ikaw ba? Single ka rin, diba? Oo. Malungkot ka ba? Hindi naman. Pero syempre naghahanap din ako ng makakasama ko sa buhay para mas maging masaya. Ayun, mas masaya. Ibig sabihin, masaya ka na. Hindi ka lang kontento. Hindi naman sa ganon. Oo, nandun na tayo. Masaya tayo ngayon. Pero hanggang kailan? Hindi naman pwede na manatili na lang tayo sa present time. Kailangan din nating pagplanuhan yung hinaharap. Tsaka na yan, hindi ko pa naman kailangan eh. Saka mo lang ba hahanapin kapag nangailangan ka na? Hindi ko alam. Pero bakit ko i-stressin ang sarili ko sa mga ganyang bagay, di ba? Kung di pa naman kailangan sa ngayon. May punto ka naman. Kaya sana maintindihan mo kung bakit sarado pa ngayon tong puso ko. Oo naman. Mahirap din namang ipagpilitan yung sarili ko sa taong hindi pa kayang tumanggap ng pagmamahal ko. Salamat at naiintindihan mo ko. Walang anuman. Masaya na ako na magkaroon ng bagong kaibigan. Oo, mas masaya yun. Low maintenance lang ang pagkakaroon ng kaibigan, hindi tulad sa karelasyon. Tsaka, masaya akong kaibigan kahit itanong mo pa kay Jessa. Ay, wag na pala. Sisiraan na ako ng babaeng yun eh. Kakaiba rin kayong dalawa, no? Ngayon lang ako nakakita na magkaibigan na nagsisiraan. Hindi naman kami nagsisiraan. Alam lang talaga namin yung ugali ng isa't isa. Kaya kahit sabihin kong bruha yun, hindi yun magagalit. Parang ang saya nyo tuloy kasama. Oo naman, sama ka sa amin minsan. Sige ba? To be fair, may tinatago namang itsura si Marl, Papa Dudut. Medyo payat siya pero malinis ang itsura. Maamo ang mukha niya na para bang hindi kayang pumatay ng lamok. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Jessa na medyo tahimik siya at masyadong seryosong kausap. Pero kahit na ganoon ay hinangaan ko ang tapang at determinasyon niya. Kahit magkalayo ang personality namin sa isa't isa, ay nakipagkita pa rin siya sa akin para ipakilala ang sarili niya. Naging maganda naman ang unang pagkikita naming dalawa, Papa Dudut. Maayos ang naging first impression ko sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na parang hindi marunong manakit ng tao physically at emotionally. Pero sa dami ng pinagdaanan ko, alam kong minsan ay mapanlin lang ang itsura. Karaniwan sa mga demonyo ay naguhugis anghel. At kung sino pa ang may sungay ay sila pa ang mababait. Don't judge a book by its cover, ika nga nila. Kaya kahit mabait tingnan si Marl ay hindi ako nagpauto sa panlabas niyang anyo.
Okay lang naman daw kay Marl kahit na pagkakaibigan lang muna ang maibibigay ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay hindi naman daw niya ako mamadaliin dahil maging siya ay hindi rin naman nagmamadali. Ang hiling lang niya ay bigyan ko raw siya ng chance para makilala ko pa siya ng lubusan. Naisip ko na wala naman sigurong masama kung gagawin ko yon, Papa Dudut. Kaya pumayag ako na maging magkaibigan kaming dalawa. Papa Dudut, noong mga panahong nauso ang only calls at only texts ay halos araw-araw kaming magkausap noon ni Marl. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko ang presensya niya sa buhay ko. Sa ilang buwang pag-uusap namin ay napatunayan ko na mabait talaga siyang tao. Maalalahanin siya at marespeto. Bunso siya sa 5 magkakapatid at medyo nasa may kaya ang pamilya nila. Mas bata siya sa akin pero pareho kami kung mag-isip at yon ang nagustuhan ko sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ay hindi ko namamalayang unti-unti na pala kaming nakabuo ng chemistry. Mas lumalim pa ang pagsasama naming dalawa at napansin ko na may mga katangian siyang sa akin lamang niya ipinapakita. Madaldal siya at maraming nasasabi kapag kaming dalawa lamang ang magkasama. Pero kung may ibang tao na ay daig pa niya ang pipi na hindi makausap ng maayos. Mapagbigay at gentleman din siya pagdating sa akin pero sa ibang tao ay parang wala siyang pakialam sa kanila. Sabi ni Jessa, may mga tao talagang sakalang bubuksan ang mundo nila kapag gusto nila ang isang tao at yun daw ang kaibahan ko sa mga taong nakapaligid sa amin. Gusto ako ni Marl at yung iba ay wala na siyang pakialam. Papadudot, sa mga sumunod pang buwan ay marami kaming mga alaalang binuo. Mas pinagtibay pa namin ang tiwala namin sa isa't isa hanggang sa gumaan na rin ang loob ko sa kanya. Nung napansin ito ni Marl ay sa kanya sinubukang manligaw ulit sa akin. Kumusta na pala kayo ni Marl? Balita ko, nanliligaw na daw siya sa'yo ah. Oo, nanliligaw na nga siya sa akin. Tingnan mo nga naman, papatol ka rin naman pala. Nung una kunwari ka pa, hindi pa ako ready, mukha mo. Hindi pa naman talaga ako ready nun eh. Pero ngayon, nakita ko naman na parang sincere siya sa ginagawa niya kaya wala naman akong nakitang masama na payagan ko siyang manligaw sa akin. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi mo pa siya sinasagot? Kasi ayoko magdesisyon agad-agad. Siyempre, kailangan nating siguruhin muna bago tayo umuo. Yun ba talaga ang rason? Oo, ano pa bang iba? Meron pa ba? Yung lalaking iniyakan mo noon, yung nakilala mo sa bus? Si Archie, wala na yun. Matagal na yung washed out sa buhay ko. Talaga lang ha? Talagang talaga. Malakas talaga yung pakiramdam ko na si Archie yung rason kung bakit ayaw mong sagutin si Marle. Bakit mo naman nasabi? Kasi sino namang babae ang hindi sasagutin ng tulad ni Marl? May itsura naman siya. May kaya, matalino, mabait. Nasa kanya na ang lahat oh. Ano pa bang hinahanap mo? Yun nga ang problema. Hindi ko pa alam kung ano pa yung hinahanap ko eh. Basta ang alam ko lang may kulang pa. Hindi pa 100% sure yung puso't utak ko. Ilang percent na ba kasi yan? Siguro mga 60? Kasi yung 40% na kay Archie pa. Bakit mo ba kasi binabalik pa si Archie sa usapan? Past na yun. Past is past. Wag na nating balikan yung tapos na. Ikaw yung hindi makaget over sa taong yun eh. Hindi naman naging kayo tapos wagas ka kung magluksa sa pagkawala niya sa buhay mo. Ikaw kaya yung banggit ng banggit sa kanya? Kahit hindi ko siya banggitin, ramdam ko. Kilala na kita mula kasingit-singitan mo, kaya huwag ka na magsinungaling sa akin. La, hindi ako nagsisinungaling. Wala na akong nararamdaman kay Archie. Tapos na ako sa kanya. Kasi tulad ng sabi mo, hindi naman naging kami. Sige, sabi mo eh. Hihintayin ko na lang kung anong mangyayari sa inyong dalawa ni Marl. Basta ayoko nang mabroken ulit. Yun lang ang panalangin ko. Hindi na yan mangyayari kapag ginamit mo ang utak mo. Ginagamit ko naman. Hindi! Tigilan mo ako ha.
Ikaw tong nai-inlove sa taong hindi ka naman gusto. Nasaan utak mo doon? Kahit kailan talaga, sobrang sakit mo magsalita sa akin. Tough love ang tawag doon. Mas mabuti nga yung pinaprangka kita kesa hayaan kita magpakatanga. Oh, thank you ha. Ang laki ng tulong nyo. Ang advice ko lang sa'yo, Blessy, kung meron pa ni katiting na Archie dyan sa puso mo, alisin mo na. Kasi kahit ang itim na tuldok, napapansin sa puting damit. Hindi ka makakapagmahal ng ibang tao hanggat hindi mo pa tuluyang binibitawan si Archie. Ay, oo na lang. Kahit na alam ko sa sarili ko na tapos na ako sa parte ng buhay kong yan. Pumayag ako sa panliligaw ni Marl, Papa Dudut. Matagal ang nangyaring ligawan. Magkahalong old school at modern na ang ginawang panliligaw sa akin ni Marl na siyang nakaka-impress. May mga bagay siyang ginawa na hindi ko inaasahang kaya pala niyang gawin. Katulad na lang noong nagplano siya ng bakasyon para sa akin kasama ang mga kapatid ko. Ipinakilala din niya ako noon sa mga magulang niya, pati na rin sa mga kaibigan at kakilala. Para na nga kaming magkasintahan noon na hindi pa official. Lahat ng yon ay ginawa ni Marl para lamang makuha ang matamis kong oo. Papa Dudut, ramdam ko na noon ang pressure sa sarili ko dahil masyado ng maraming mata ang nakatingin sa amin ni Marl noon. Sa side ko at sa side ni Marl. Marami ang umaasang magkakatuluyan kami. Para nga akong nasa gitna ng isang malaking stage na napapalibutan ng mga tao habang inaantay kung ano ang magiging sagot ko. Ayokong magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Kaya tinimbang kong maigi kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Pero sa kasamaang palad, noong mga panahong yon ay hindi pa talaga ako sigurado para kay Marl. Oo, marami na siyang magagandang bagay na nagawa para sa akin at malaki ang pasasalamat ko doon. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kulang. Parang may hinahanap-hanap pa rin ako. At kahit man pilitin ko ay hindi ko magawang ibigay ang lahat para kay Marl. At inamin ko yon sa kanya, Papa Dudut. Blessy, bago ko umuwi, gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Pwede bang next time na lang? Pagod na talaga ako eh. Gusto ko na sana magpahinga. Tsaka maaga pa ako sa trabaho bukas eh. Ganun ba? O sige, ihatid na lang kita pa uwi. Wag na, magko-commute na lang ako. Ayaw mo ba? Bakit naman parang iniiwasan mo na ako? Ha? Iniiwasan kita? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi kita iniiwasan, Marl. Pero bakit parang nitong mga nakarang araw, lagi ka nalang umiiwas kapag nag-aaya ako? Mabuti nga sumama ka ngayon eh. Akala ko busy ka na naman. Yun nga, busy lang talaga ako. Nasabi ko naman sa'yo yun, 'di ba? Hindi lahat ng oras available ako. Sana maintindihan mo. Oo, naiintindihan ko naman. Pero Gano'n naman pala eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano dyan. natatakot lang kasi ako na baka ayaw mo na pala sa akin. Sana kung ganun man yung mangyari, sabihin mo sa akin yung totoo. Para tigilan ko na tong ginagawa ko. Kung masyado ka nang nakukulitan sa akin, kung sa tingin mo talagang wala na akong pag-asa sa'yo, sana sabihan mo ko para alam ko yung ginagawa ko. Marl, hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Hindi kita basta-basta nalang iiwan ng walang pasabi. Oo, hindi pa kita masagot sa ngayon pero lagi ko naman sa'yo sinasabi yung dahilan eh. Hindi pa talaga ganun kabuo yung nararamdaman ko para sa'yo. Siyempre, ayoko namang basta-basta nalang pumasok sa isang relasyon na hindi ako sigurado. Ayoko nang saktan ng sarili ko, tsaka ikaw. Ayaw din kitang saktan kung sakali. Pero sa tingin mo ano pa yung kulang? Bakit hindi mo ko magawang mahalin ng 100%? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam yung sagot dyan eh. Hindi ko pa masabi sa ngayon pero ramdam ko. Ramdam ko na may kulang pa. Kulang pa ba yung efforts ko? Yung pagmamahal ko sa'yo? Yung concern? Ano pa ba? Yung itsura ko ba? May mali ba sa akin? Ano ba yung kulang na yun para maayos natin? Hindi. Walang mali sa'yo, Marl. Hindi ikaw yung kulang. Ewan ko. Baka ako. Wala sa'yo ang kulang. Ang totoo nga, sobra-sobra na yung binibigay mo sa akin eh. Minsan,
minsan nakakalundo na rin. Sinasabi mo ba na kailangan ko nang tumigil sa panliligaw sa'yo? Ayoko lang nasayangin yung oras mo sa isang bagay na walang kasiguruhan. Hindi pa kita kayang sagutin ngayon. Hindi ko rin alam kung kailan mangyayari yon o kung mangyayari ba talaga. Pero sana, ang hiling ko, wag sa akin umikot ang mundo mo. Wag mo muna akong gawing parte ng buhay mo kasi hindi pa ako handang pumasok eh. Natatakot pa ako. Naiintindihan kita. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa ginagawa ko. Masyado lang siguro akong nawili sa ginagawa ko para lang mapasagot kita. Hindi ko na naisip na may boundary pala tayong kailangang irespeto. Ngayon alam ko na kung bakit parang dumidistansya ka sa akin. Sorry ulit. Hayaan mo. Didistansya na muna ako sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na layuan mo ko. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan eh. Yung pag-ibig na yan, hayaan na lang natin na dumating ng kusa. Huwag nating pilitin. Maraming salamat na sinabi mo ang totoong nararamdaman mo sa akin. Para at least alam ko na kung ano yung kailangan kong gawin. Hayaan mo, hindi pa rin naman ako titigil eh. Magpapahinga lang siguro pero tutuloy pa rin ako sa panliligaw sa'yo. Sabi nga nila kung gusto, gawan dapat ng paraan, di ba? Kaya gagawan ko talaga ng paraan para makita mo yung halaga ko. Yang sinasabi mong kulang na yan, hanapin natin para mapunan yung nawawala na sinasabi mo. Salamat at naiintindihan mo ko. Ngayong malinaw na ang lahat, pwede na ba kitang ihatid sa inyo? Kahit ngayon lang. O sige na nga. Ngayon lang to ah. Baka mamaya masanay ako sa hatid sundo mo. Sabihin pa nilang sinasamantala kita. Hayaan mo sila mag-isip. Ako naman yung nagmamahal eh, hindi sila. Kahit na. Iwasan na muna natin gumawa ng ingay. Alam mo naman yung mga tao sa paligid eh. Masyadong maraming sinasabi. O sige, ikaw bahala. Ano, tara na? Si Marl na siguro ang pinakamatyagang lalaking nakilala ko. Ilang beses ko na siyang sinubukang itulak palayo pero para siyang pader na ayaw paguho. Kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin ko ba siya o hindi ay nagpatuloy si Marl sa panliligaw sa akin, Papa Dudut. Hindi siya tumigil. Sa halip ay mas nag-effort pa siya sa puntong ako na mismo ang nagigilty sa mga ginagawa niya. May mga oras noon na hindi ko na tinanggap ang mga regalong ibinibigay niya, lalo na't alam kong malaking halaga ng pera ang ginagastos niya para doon. Minsan ay umiiwas na rin ako tuwing nag-aaya siyang kumain kami sa labas. Natatakot kasi ako na baka dumating ang araw na isumbat niya sa akin ang lahat ng nagawa niya at ayoko namang mangyari yon, Papa Dudut. Ikinalugod ko ang mga bagay na ginawa ni Marl para sa akin. Masyado na siyang maraming na-invest sa akin na oras, pera at panahon na masasayang lang kapag hindi ko tinanggap ang panliligaw niya. Na-pressure ako sa isiping yon dahil parang wala na akong ibang pagpipili ang sagot kundi ang umoo na lamang sa gusto niya. Nang mga panahong yon ay marami na akong naririnig na baka ginagamit ko lang daw si Marl dahil mayaman siya. May nagsabi pa na kaya raw ayaw kong sagutin si Marl ay para madali ko na lang daw siyang dispatchahin kapag wala na siyang pakinabang sa akin. Hindi ako ganon, Papa Dudut, at hindi pumasok sa isipan ko na gamitin si Marl sa mga bagay na pinagsasasabi ng mga tao. Kaya para matapos na ang lahat at matahimik na ang mga taong inggit sa akin ay nag-decide akong sagutin na lamang si Marl. Nag-set ako ng date para sana sagutin ko na siya matapos ang mahabang panahon. Pero kung kailan papayag na sana akong maging girlfriend ni Marl, ay saka naman nagpakita sa akin ng isang taong matagal nang nakatago sa kaila-ilaliman ng puso ko. Naghahanap lang ako noon ng bagong casing para sa phone ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong planong gawin yon. Pauwi na ako dapat galing sa trabaho ng isang lalaki ang nadaanan ko sa bangketa na nagtitinda ng mumurahing phone casing. Hindi doon ang karaniwang ruta na dinadaanan ko pero dahil bahasa nilalakaran ko pauwi ay sa ibang kalye ako dumaan. Naaliw ako sa mga bagong design na nakita ko kaya napahinto ako para bumili.
Habang abala ako sa pamimili ay isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay halos tumalon ang puso ko nang mamukhaan ko kung sino ito. Si Archie Papadudut. Matapos ang ilang taon, matapos ang mahabang panahong paglimot ko sa kanya, ay parang isang bagsakang bumalik lahat sa alaala ko ang nakaraan naming dalawa. Ang lalaking nagpaiyak sa akin ng ilang araw, ang lalaking nagpaibig sa akin, ang lalaking nang iwan sa akin ay nakatayo sa harapan ko. Guwapong guwapo, suot ang nakakaakit nitong ngiti. Walang nagbago sa itsura niya, Papadudut. Parang hindi nga siya tumanda. Kung anong itsura niya sa alaala ko ay ganun pa rin ang itsura niya noong nagkita kami noong araw na yon. Siguro ilang segundo rin akong natulala habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Yon ang mukhang hinahanap ng puso ko. Ang mukhang inaantay ko. Siya ang rason kung bakit hindi ko maibigay ng buo ang pag-ibig ko kay Marl. Doon ko napagtanto na hindi ako makalimot. Natuto lang akong itago ang sakit na nararamdaman ko dahil simula noon hanggang noong araw na yon, si Archie pa rin talaga ang may hawak ng puso ko. Blessy? Blessy! Archie! Uy, ikaw nga! Ano ginagawa mo rito? Paano ka napadpad dito sa amin? May dinaanan lang akong kakilala. Diyan lang siya sa tapat nagtatrabaho. Sakto paglabas ko, namukhaan kita. Grabe ha, pagkatapos ng ilang taon pinagtagpo ulit tayo. Kaya nga eh. Hindi ko alam na dito ko pa rin pala nakatira. Akala ko lumipat ka na. Hindi ako lumipat. Ba't naman ako lilipat? Dito lang yung trabaho ko. Dito pa rin ako nakatira simula nung nagkakilala tayo. Pauwi na nga ako galing trabaho eh. Actually, hindi talaga dito yung daanan ko. Bahalang kasi sa kabilang kalye, kaya dito ako dumaan. Kung alam ko lang na nandito ka pa rin pala, sana dito dapat kita hinahanap. Ba't mo naman ako hahanapin? Sabihin na lang natin na may mga pinagdaanan ako malala nitong nakaraang taon. Naghahanap ako ng mga kasama tapos naalala kita nung nasa La Union pa tayo. Sinubukan kitang tawagan pero hindi na makontak yung number mo eh. Yun ba? Nagpalit kasi ako ng phone number. Pero hindi ko alam na hinahanap mo pala ako. Noon yun, nung nag-break kami ng girlfriend ko. Break na kayo? Teka, itong girlfriend ba na to na tinutukoy mo yung girlfriend mo nung nasa La Union tayo noon? Oo, siya nga. Naghiwalay ulit kayo? Ano nangyari? Maraming nangyari. Ikaw kasi, nagpalit ka pa ng number mo di sana updated ka sa buhay ko. Kailangan ko mag-move on eh. Iniwan mo kasi ako. Ha? Iniwan? Ano ulit yun? Ha? Wala. Ang sabi ko, busy ka na kasi sa love life mo noon kaya hindi na kita inabala. So, ngayon may girlfriend ka na ba ulit o single ka na ngayon? Wala. Wala akong girlfriend ngayon. Maganda yan. Pahinga mo muna puso mo. Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? Baka may asawa ka na. Asawa? Wala pa akong asawa, uy. Boyfriend nga wala ako eh. Bakit naman? Choice kong wag muna makipag-boyfriend. Pero may nanliligaw na sa akin ngayon. Actually, parang kami na nga eh. Hindi pa nga lang official kasi hindi ko pa siya sinasagot. Talaga? Bakit di mo pa siya sagutin? Nag-aalangan pa yung puso ko eh. Alam mo yung feeling sa mga horror movies na takot kang pumasok sa pinto? Kasi pakiramdam mo may panganib na nag-aantay kapag pumasok ka. Yun yung feeling na nararamdaman ko sa ngayon. Kasi takot ka para sa sarili mo. Dapat lang yun. Ibig sabihin, concerned ka sa sarili mo. Pero ganun naman talaga ang pag-ibig, di ba? Kailangan mong sumugal. Kasi hindi mo malalaman kung panganib ba o pag-ibig yung nasa likod ng pinto kung hindi mo bubuksan. Uy, ba't ganyan ka makatingin? Wala! May narealize lang ako. Alam mo, na-miss ko to. Na-miss mo ang alin? Yung mga ganitong klaseng usapan natin noon. Na-miss ko yun. Yung dating tayo. Pwede naman nating tuloy to kung gusto mo eh. Total, sabi mo pauwi ka na. Baka gusto mo magkape muna.
Oh, sige ba? Tara, marami tayong pag-uusapan. Ilang taon na ulit nung huli tayong nagkausap? 2 years? Matagal na pala, no? Oo. Kaya kailangan mo mag-explain bakit ka single ngayon. Nako, mukhang ma-hot seat ako ah. Papadudot, mahabang panahon ang iginugol ko para kalimutan si Archie, pero sa isang iglap ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Para bang biglang na-resuscitate ang puso ko na matagal nang patay. Saglit lang kaming nagkausap noong araw na yon, pero bigla kong nakalimutan ang lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pabango niya o dahil sa magagandang pares ng mata niya. Basta tuwing magkasama at nagkakausap kami ay para akong nasa Cloud9. Sobrang gaan lang talaga niyang kasama at tuwing nasa tabi ko siya ay nagiging komportable ako. Para bang lahat ng problema ko ay nawawala. Ang mga tao sa paligid ko ay biglang naglalaho at ang tanging laman ng mga mata ko ay siya lamang. Hanggang ngayon ay hindi nga ako makapaniwala na magkikita kaming dalawa ni Archie noong araw na yon. Sobrang lawak ng Quezon City at sobrang dami ng taong nakatira dito para lang magtagpo kami sa isang bangketa sa lugar na hindi naman namin karaniwang pinupuntahan. Hindi ko alam kung tadhana ba ang nasa likod nito o talagang sadyang coincidence lang ang lahat. Pero pasalamat ako na nagkita ulit kaming dalawa ng araw na yon matapos ang napakahabang panahon. Papadudot, ng dahil sa pagkikita namin yon ni Archie ay mas nalito ako sa tunay na nararamdaman ko. Ang plano ko dapat ay sasagutin ko na si Mark, pero biglang umurong ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi noon ay may rason kung bakit kami pinagtagpo muli ni Archie. Pero sa parehong pagkakataon ay ayoko rin namang sayangin ang efforts ni Marl. Hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong gawin noon, kaya kumonsulta ako sa kaibigan kong si Jessa. Jessa, may problema ako. Oo, alam ko. Kaya mo nga ako pinatawag dito, di ba? Wala naman akong ibang mapagtatanungan nito kundi ikaw lang eh. Tungkol saan ba kasi yan? Nagkita ulit kami ni Archie. Yung lalaking patay na patay ka tapos bigla kang iniwan sa ere? Jessa naman eh. O bakit? Totoo naman na. Kailan kayo nagkita? Last week lang. Paano? Nakipagkita siya sa'yo? O ikaw ang naghanap sa kanya? Aksidente lang kami nagkita sa daan. Totoo ba yan? Baka naman ini-stalk mo yung tao. Bakit ko naman gagawin yun? Nagkataon lang talaga yung pagkikita namin. Alam ko naman na hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-move on sa taong yun eh. Anong hindi? Matagal ko na siyang nakalimutan. Bigla na lang siya nagpakita eh. Para siyang kabuti na bigla na lang sumulpot. Sus, aminin mo na. Si Archie naman talaga ang dahilan kung bakit hindi mo masagot-sagot si Marl, di ba? O ano, tama ako, di ba? Yun nga yung problema ko ngayon. Tapos sasabihin mo na naka-move on ka na kay Archie. Tigilan mo ako, kilala na kita. Oo na, hindi na kung hindi. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. In denial ka pa kasi. Oh, ano yung problemang sinasabi mo? Yun nga, ganito kasi yun. Dapat, sasagutin ko na si Marl. Nakapag-decide na ako eh. Pinag-isipan ko yun ng maayos. Humingi rin ako ng sign ko kung dapat bang bigyan ko na siya ng chance. O tapos? Tapos biglang nagparamdam si Archie. Ano ngayon? Porket nagpakita uli si Archie, magbabago na yung desisyon mo. Hindi kaya sign yun na bigla siya nagpakita ulit? Anong sign na pinagsasabi mo dyan? Akala ko ba sa ating dalawa ako yung hopeless romantic? Habang tumatanda tayo, mas ikaw pa yung naniniwala sa mga ganyang bagay eh. Hindi yun sign. Ang sabihin mo, mas pabor lang talaga ang puso mo kay Archie. Hindi totoo yan. So anong gusto mong palabasin? Naghahanap ka lang ng rason para hindi mo sagutin si Marl. Hindi rin totoo yan. Alam mo, tumataas ang BP ko sa'yo eh. Napaka-in denial mo talaga. Pwede bang kahit ngayon lang, magpakatotoo ka sa nararamdaman mo? Para kang ewan eh. Nagpapakatotoo naman. Hindi talaga. Ganito ha, tapatin mo nga ako. May gusto ka pa ba kay Archie?
Matagal na kaming hindi nagkita ni… Oo lang o hindi ang sagot. May gusto ko pa rin ba sa kanya hanggang ngayon kahit na hindi kanya pinili noon? Oo o hindi? Hindi ko alam. Baka meron pa nga. Si Marl, mahal mo ba talaga siya o hindi? Si Marl naman kasi… Oo o hindi lang ang sagot. Ang kulit mo rin eh. Hindi. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa talaga. So bakit mo nasabi na sasagutin mo na si Marl kung hindi mo naman pala siya mahal? Kasi sobrang dami niya nang nagawa para sa akin eh. Ayoko naman siyang saktan. Ayoko na siyang paasahin kaya sasagutin ko na lang siya. Mas lalo mo lang paaasahin at sasaktan yung tao kapag sinagot mo siya kahit hindi mo naman siya mahal. Ang gawin mo, tapatin mo na lang si Marl na kahit magpasirko-sirko pa siya sa harapan mo, hindi mo pa rin siya magawang mahalin. Kesa naman pinapaniwala mo siya may chance na maging kayo kahit na ang totoo wala naman pala. Sa tingin mo? Oo, yun ang tama at dapat na gawin mo, no? At yung Archie na yan, kung gusto mo magpakatanga ulit sa kanya dahil sabi mo nga gusto mo pa rin siya hanggang ngayon, magpakatanga ka pa rin. Hindi kita pipigilan. Ang hirap kasi. Hindi yan mahirap. Alam mo na sa sarili mo na may pinili ka na sa kanila. Nakokonsensya ka lang kasi pinaasa mo yung isa. Kaya ngayon nagparamdam na ulit yung Prince Charming mo. Tapatin mo na yung isa na walang kayo at kailanman hindi magiging kayo. Oo na, sasabihin ko na kay Marl yung totoo. Salamat. Kahit masakit ka magsalita, naliwanagan ako sa mga sinabi mo. Masakit talagang marinig ang katotohanan. Papa Dudut, alam ko na kung ano ang iniisip ng mga kabarangay sa oras na ito. Siguro sa tingin ng iba ay napakadali lang ng solusyon sa problema ko. Marahil ay marami sa inyo ang mas pabor o boto kay Marl tulad ng sinasabi ng kaibigan ko, pero malakas din kasi ang sigaw ng puso ko na hindi siya ang gusto ko. Alam kong ng mga panahon na yon ay hindi pa rin alam ni Archie ang totoong nararamdaman ko para sa kanya dahil hindi naman natuloy ang sana'y pagtatapat ko ng pag-ibig sa kanya. Pero iniisip ko na baka yon ang pagkakataon para ituloy ang naunsyamin naming kwento. Sobrang hirap pumili sa dalawang taong magkaibang naging trato sa akin. Nandyan si Marl na walang ibang ginawa kundi ang buuin ang pagmamahal ko para sa kanya. Maasahan siyang tao at alam kong mahal niya ako. Pero nandyan din si Archie na walang kamuwang-muwang sa kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero sa kanya ako masaya. Sa kanya ako nakakaramdam ng kaginhawahan. Si Marl ang sigaw ng utak ko pero si Archie ang gusto ng puso ko. Si Archie ang mahal ko pero si Marl ang nagmamahal sa akin. Papadudot na isip ko noon na sarili ko lang ang pinapahirapan ko sa ginagawa ko. Hanggat hindi ako pumipili sa kanilang dalawa ay hindi matatapos ang dilema na pinagdadaanan ko. Kaya napag-isip-isip ko na kailangan ko na itong harapin. Isang desisyon ang ginawa ko, Papa Dudut. At doon na po nagbago ang lahat. Papa Dudut, kung saan ko kinuha ang tapang ko noon para lamang harapin sina Marl at Archie. Alam ko kasing marami ang magbabago kapag pumili na ako ng isa sa kanila. Pero anuman ang maging resulta ng desisyon ko ay willing naman akong tanggapin ito. Maraming pwedeng mangyari sa pasyang gagawin ko. Pwedeng mawala sa akin ang lalaking tanging nagmamahal sa akin. Pwede rin akong layuan ni Archie kapag nalaman niyang may gusto pala ako sa kanya. Malaki nga rin ang tsansa na pareho silang mawala sa akin at okay lang din yon. Ang mahalaga ay matapos na ang lahat. Bago ko kinausap si Marl at Archie ay lumapit ako sa mga magulang ko at ilang kaibigan para humingi ng payo. Marami silang naibigay sa aking advice na siyang dahilan kung bakit mas pinili ko ang laman ng puso ko. Humiling din ako sa Diyos na sana'y ibigay niya sa akin ang tamang desisyon. Ano man ang maging resulta ng gagawin ko ay tatanggapin ko ito ng taos-puso.
Matapos ang mahabang pag-iisip ay una akong nakipagkita kay Marl, Papa Dudut. Katatapos lang namin sa trabaho noon noong nagkita kami sa isang mall para kumain. Doon ko na po sinabi sa kanya ang lahat-lahat. Blessy, hinahanap mo raw ako? Oh, Marl, nandiyan ka na pala. Oo, gusto sana kitang makausap. Sana hindi kita naabala. Hindi naman. Nung sinabihan ako ni Jessa na gusto mo raw akong kausapin, dumiretso na agad ako dito. Gusto mo bang kumain muna tayo? Wag na, hindi na kailangan. Ano pala yung pag-uusapan natin? Bakit mo ako gustong makita? Gusto ko sanang linawin yung relasyon na meron tayo ngayon para maliwanagan na tayo pareho. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Okay. Ano ba yung totoo? Alam kong marami ka nang nagawa para sa akin. Sobra-sobra na yung efforts mo para lang ligawan ako. Nagpapasalamat ako doon. Hinding-hindi ko makakalimutan lahat ng magagandang nagawa mo para sa akin. Wala yon. Hindi mo naman ako pinilit na gawin yun eh. Ginawa ko lahat ng yon kasi gusto kita. Alam ko, kaya nga masakit para sa akin na sabihin to sa'yo ngayon. Binabasted mo na ba ako? Sorry talaga, Marl. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko talaga magawang tanggapin ka bilang boyfriend ko eh. Mabait kang tao, nasa'yo na lahat. Pero hindi pa rin kaya ng puso kong mag-commit sa'yo. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya na paasahin ka eh. Akala ko rin kasi sa pagtagal ng panahon, matututunan ko ring mahalin ka. Pero kung ano yung pagtingin ko sa'yo noon, ganun pa rin yun hanggang ngayon eh. Hanggang kaibigan lang talaga. Wala tayong magagawa kung ayaw talaga. Mahirap namang pilitin ng puso, di ba? Kung gusto mo magalit sa akin, okay lang. Pero gusto ko lang malaman mo na sobrang thankful ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala yun. Alam ko naman na may ibang tao ka talagang hinihintay eh. Mahirap makipagkompetensya sa taong nakaukit na sa puso mo. Ha? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Nabanggit sa akin ni Jessa na may una ka ng minahal bago ko dumating sa buhay mo. May isang tao ka raw na hirap kang bitawan. Yung babaeng yun, hindi talaga makapagpigil ng bunganga. Kaya kahit masakit sa parte ko, tatanggapin ko na lang. Pasalamat na lang ako kasi kahit ganon, binigyan mo pa rin ako ng chance na patunayan yung sarili ko. Kahit na simula pa lang, wala naman na pala akong pag-asa. Sorry talaga. Sana matanggap mo pa rin ako kahit bilang kaibigan lang. Tingnan natin kung paano yung magiging takbo ng mga buhay natin. Marl. Salamat sa lahat, Blessy. Mauuna na ako sa'yo. Sandali lang. May sasabihin ka pa ba? Gusto ko lang ulit magpasalamat. Salamat sa oras, sa pag-aalaga, sa pagiging kaibigan. Ang hiling ko sa'yo, sana makahanap ka ng babaeng totoong magmamahal sa'yo. Ikaw rin. Good luck sa'yo. Nalungkot ako para kay Marl, Papa Dudut. Mabuti siyang tao at alam ko namang marami pa siyang ibang babae na makikilala na mas deserving sa pagmamahal niya. Sa totoo lang ay nakaka-guilty dahil mahabang panahon ko siyang hinayaan lang na ligawan ako kahit na alam kong hirap na hirap akong ibalik sa kanya ang ibinibigay niyang efforts sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay unti-unti ring lumayo ang loob sa akin ni Marl. Mabigat sa dibdib ang ginawa kong yon, Papa Dudut. Pero sa parehong pagkakataon ay nakahinga ako ng maluwag dahil nabawasan na ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Hindi nagtagal ay nawala din naman kaagad ang konsensyang nararamdaman ko dahil sa ginawa ko kay Marl, Papa Dudut. Ilang linggo kasi matapos ang nangyaring pag-uusap namin ay bigla ko na lamang nabalitaan na may girlfriend na siya. Yun pala, hindi lang ako ang babaeng nililigawan niya noong oras na yon. Marami kami at kung ano ang mga bagay na ginagawa niya sa akin ay ginawa din pala niya sa iba. Kaya hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong desisyon dahil para akong nakaligtas sa isang matinding sakuna.
Papadudot, ang sunod namang hakbang na ginawa ko ay ang harapin si Archie. Mas kabado akong makita siya dahil hindi ko alam noon kung papaano niya tatanggapin ang gagawin kong pagtatapat. Pero nandun ako sa sitwasyon na yon at kahit takot sa maaaring kalabasan ng mga pangyayari ay lakas loob ko pa rin po itong ginawa, Papadudot. Sobrang bored ko talaga sa bahay. Mabuti na lang naisipan mong lumabas. Salamat pala sa pag-imbita ha. Walang anuman. Tagal nating di nagkita kaya kailangan nating bumawi sa isa't isa. Nako, babawi talaga tayo. Para naman makahinga ako sa trabaho kahit papano. Sa totoo lang, ngayon na lang kasi ulit ako nakalabas Talaga ba? Parang sa ating dalawa, ikaw dapat yung busy kasi marami kang pinupuntahang lakad. Diba dati nga, nakakapagbakasyon ka pa sa La Union? Noon yun. Iba na ngayon. Hindi ko na magawang magbakasyon ngayon kasi kailangan na natin magpaka-praktikal. Sa bagay, tama ka nga naman. Tsaka, kailangan na rin talaga nating mag-ipon para sa future natin. Hindi na tayo tulad dati na gastos dito, gastos dun. Hindi na tayo bata para mag-aksaya ng panahon sa mga panandaliang bagay. Pero bakit nga ba bigla kang nakaalalang lumabas ngayon? Ang totoo niyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo ngayon. Talaga? May sasabihin ka sa akin? Tungkol saan? Matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo Hindi lang natuloy kasi, ewan ko, baka hindi pa siguro oras noon na malaman mo ang totoo. Anong totoo? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Naalala mo pa ba nung una tayong nagkita? Sa kasal? Hindi, sa bus terminal. Nung pauwi ka sa Abra kasi maglalaro ka yata ng basketball. Nasiraan ka pa nga ng sasakyan nun tapos lumipat kayo ng bus kung saan ako nakasakay. Ah, oo. Naalala ko na. Yun pala yung una nating pagkikita? Oo, yun. Tapos, pagkatapos ng ilang taon, nagkita ulit tayo sa kasal. Nasundan nung nagpunta ka ng La Union. Tapos, ngayon ulit. Nakakatuwa no? Parang magkikita tayo, magkakahiwalay tapos magkikita ulit. Parang mangga lang na seasonal. Kaya nga naalala ko na naman tuloy yung kwento sa akin ni Jessa tungkol sa invisible string. Invisible string? Na may invisible string daw na nakakabit sa bawat tao. Tapos yung karugtong nun, nakakabit din sa taong nakatakda na makasama mo habang buhay. Kahit magkahiwalay kayong dalawa, hindi man magkita ng mahabang panahon, konektado pa rin kayong dalawa. At kahit ano man ang mangyari, magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas niyong dalawa. Ang ganda naman nun. Parang soulmate? Oo, parang gano'n na nga. Pero ano namang kinalaman nun sa sasabihin mo sa akin? Naisip ko lang na baka may rason kung bakit kahit ilang beses na tayo nagkahiwalay, patuloy pa rin tayo nagkikita. Ano yung rason sa tingin mo? Na baka tayo yung para sa isa't isa. Totoo ba? Alam ko nakakatawang pakinggan tong mga lumalabas ngayon sa bunganga ko pero ewan ko, yun yung gusto kong paniwalaan kasi matagal na akong umiibig sa'yo. Sa akin? Gusto mo ako? Oo, matagal na. Nung una nagkasama tayo sa bus, sobrang gaan na ng loob ko sa'yo. Nung nagkakilala ulit tayo sa kasal, nag-iwan ka ng di malilimutang impression sa akin. Tapos mas na-develop pa yung nararamdaman ko sa'yo nung nagkasama tayo sa La Union. Pero bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Kasi may girlfriend ka nun at ayoko naman makasira ng relasyon kaya sinarili ko na lang yung nararamdaman ko. Nakakagulat naman. Alam ko, sorry kung nabigla ka sa mga sinabi ko. Pero aaminin ko, hindi ka rin nawala sa isip ko. Willing naman ako na gamitin yung mga susunod na panahon natin para kilalanin pa ng husto ang isa't isa Pwede naman yun, di ba? Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Walang problema yun sa akin. Tingnan natin kung totoo nga yung teorya na sinasabi mo. Na merong invisible string na nagkokonekta sa ating dalawa.
Ganon na nga po ang ginawa namin ni Archie, Papa Dudut. Kinilala namin ang isa't isa sa mga sumunod na buwan. Sabay naming pinalalim at pinatibay ang samahan at tiwala namin sa isa't isa. Kalaunan ay unti-unti rin namang umusbong ang pagsasamahan naming dalawa hanggang sa pareho kaming nag-decide na pumasok na sa relasyon. Hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw na yon. Ang araw kung saan ang lalaking inaasahan kong mapapasa akin ay magiging akin din pala. Totoo nga na nasa tamang timing lang yan. Siguro'y totoo nga rin na kapag kayong dalawa talaga ang tinadhana, magkalayo at magkaiba man ang landas ninyong pareho ay sa isa't isa pa rin kayo tutungo. Tumagal ang relasyon naming dalawa ni Archie ng halos 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko, Papa Dudut. Pumayag akong magpakasal sa kanya. Nangako kami sa isa't isa na aalagaan namin ang pamilyang itataguyod namin. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot at sa anumang pagsubok na darating sa buhay namin. Papa Dudut, sino ang mag-aakala na ang isang inosenteng pagkikita sa bus terminal ay mauuwi pala sa happily ever after? Pero happy nga ba talaga ang naging kwento namin ni Archie? Kahit na kaming dalawa ang nagkatuluyan. Hindi pa po tapos ang kwento naming dalawa. Pero hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Magandang araw ulit sa inyo at sa mga nakikinig ngayong araw. Asahan nyo na hindi pa po tapos ang kwento namin ni Archie dahil papunta pa lamang tayo sa climax ng aming istorya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Invisible string, soulmate, tadhana, anuman ang tawag dito. Isa lang ang napatunayan ng kwento ni Blessing ngayong araw. Lahat tayo ay may pagkakataong umibig at meron din tayong pagkakataong pumili ng taong mamahalin natin. At kapag dumating na sa buhay mo ang taong tingin mo ay nakatadhana talaga para sa iyo, huwag mo na itong pakawalan at pilitin mo itong ipaglaban. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.